2 weeks ago, hindi ko akalaing matapos ang napakahabang panahon ay muli kong makikita ang lalaking minsan ay naging bahagi ng buhay ko, si Red. Palabas na sana ako sa admin building ng University of Makati kung saan ako nag-i-inquire dahil doon ko balak mag-transfer nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Dahil nakalimutan kong magdala ng payong, napilitan akong magpatila muna ng ulan. Ilang minuto pa lang yata akong nakatayo malapit sa may exit. May bumangga sa likod ko. Ouch! Pangako dahil may kalakasan ng pagkakabangga sa akin. Magtataray na nga sana ako eh. Nang matigilan ako, nang paglingon ko, ay isang pamilyar na mukha ang bumungad sa akin. Red? Usal ko na alam kong mas mahina pa kaysa sa isang normal na bulong. Pia? Nakilala naman ako agad ni Red. Well, wala naman masyadong nagbago sa itsura naming dalawa mula nang huli kaming nakita. 3 years ago, nagkakilala kami ni Red sa Leyte, kung saan talaga ako nakatira. Nag-transfer sa school namin si Red dahil pansamantalang naghiwalay ang parents niya at nagpa siyang umuwi ng Leyte ang mommy niya. Dahil nga trans-free at Manilenyo, marami ang agad na nagkagusto sa kanya. At isa na nga ako doon. Red was tall, devilishly handsome, and has this lopsided smile that easily captured my heart. I remember na naging close kami dahil sa isang group project kung saan magka-group kaming dalawa. Sa bahay ng isa pa naming kaklase, doon kami gumagawa ng mga projects namin. And every time na maghihiwalay na kami, palagi niya akong hinahatid sa amin. Doon, mas lalong nahulog ang loob ko kay Red. Then, one time, umuulan ng malakas tapos ng klase. Walang payong si Red kaya nagmagandang loob ako na isabay na lang siya pauwi. I could still vividly remember na halos magkayakap na kami habang sinusuong namin ang malakas na ulan pauwi. Mas lumalakas ang ulan, pasok ka muna sa bahay, alok ni Red. At dahil malakas na nga lalo ang ulan, pumayag ako sa proposition niya. In that time, aminin kong parang ayoko pang wala siya sa tabi ko. Not now that I'm feeling too cold and only his hot skin could make me feel better. Walang tao sa bahay ni na Red nang pumasok kami. Late na raw kasing umuwi ang mommy niya. You want coffee? Tanong ni Red sa akin nang nasa sala na kami. Sure, thanks. Sagot ko naman. Hindi nagtagal ay magkatabi na kaming nakaupo sa sofa habang sinisimsim ang kanya-kanya naming kape. It was still raining outside. Paglingon ko kay Red, nakita ko nakatitig siya sa mukha ko. It was like he was memorizing all the tiny details of my face. Hanggang sa naramdaman ko na lang na unti-unting bumababa ang mukha niya papunta sa mukha ko. His lips found mine and we started kissing and groping and making wonderful sensations that I've only discovered at that time. Ganun pala ang epekto ng halik, nakakapanghina. Mabuti na lang at nakaupo kami sa sofa. Hindi ako tumutol kahit nang maramdaman kong isa-isa nang hinuhubad ni Red ang mga damit ko. I was delusional at that time. Nagpaubaya ako hanggang sa magsimula na nga si Red na pumasok sa kaibuturan ko. Masakit sa una, pero habang tumatagal, nawawala yung kirot at napapalitan ng sarap na hindi ko may paliwanag. It was pure bliss. Kasabay ng pagtila ng ulan ay ang paghupa ng mga init ng katawan namin ni Red.
Malamig na nga ang mga kape namin. Muli kong isinuot ang mga damit ko at nagpaalam. After that day, naging madalas ng pagkakape namin ni Red sa bahay nila. Natigil lang ang pagkakape namin nang makagraduate na kami at bumalik ng Manila si Red. Pia, anong ginagawa mo dito? Nakangiting tanong ni Red sa akin nang matapos ako sa pagbabalik tanaw sa nakaraan namin. Mukhang masaya naman siya nang makita ulit ako. Nag-inquire, bala ko kasing mag-transfer. Talaga? Nice. Komento pa ni Red. Ilang saglit pa kaming nagkwentuhan and hindi pa rin tumitila ang ulan at tila lalo pang ang lumalakas. Saan ka ba nakatira ngayon? Diyan lang sa may Sembo, sagot ko. Hatid na kita, mukhang wala kang payong eh, alok ni Red. Parang nabaliktad lang ang nangyari sa amin noon. Hinatid nga ako ni Red hanggang sa tinutuluyan kong apartment sa may Sembo. At dahil maliit lang naman ang payong ni Red, medyo basa na rin kami by the time na narating namin ang apartment ko. At bago pa man magbago ang isip ko, inalok ko siyang pumasok sa tinutuluyan ko. Baka gusto mo nang tumuloy? Kape tayo? Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa mga labi ni Red bago kami tuluyang pumasok sa maliit na kwartong inuupahan ko. Pagkasara ng pinto ay kusang naglapat ang mga labi naming dalawa. Pwede naman kami magkape mamaya, but this, can't wait. Nakaramdam ang katawan ko ng pamilyaridad sa bawat haplos at halik ni Red sa katawan ko. It was still awesome, just like before, just how I remember it. Walang label ang relasyon namin ni Red, pero sa sarili ko, alam kong it was more than the physical attraction. I think I like him a lot. At hihintayin kong dumating ang panahon na hindi na lang kape ang iaalok niya sa akin. If you'd like to hear more stories in the future, subscribe now.